Genesis chapter 41 to 45 Tagalog Bible reading. Genesis 41. Panaginip ni Paraon at ang pag-angat ni Jose, makalipas ang 2 taon, na panaginipan ng Paraon na siya'y nakatayo sa baybayin ng ilog Nilo. Tuwing nakita niyang may 7 magagandang baka, matataba at malulusog, na umaahon mula sa ilog at nanginginain sa damuhan. Tuwing kasunod ay may umahon ding 7 baka na ang anyoy, kapansin-pansing pangit at payat. Tumayo ang mga ito sa tabi ng 7 baka sa may pampang. At nilamon ng mga payat at pangit na baka ang 7 magaganda at matatabang baka. Pagkatapos nito, nagising ang Paraon. 5 na nakapanaginip uli siya. Sa pagkakataong ito, may nakita siyang 7 uhay ng trigo na sabay-sabay na tumutubo sa isang tangkay. Magaganda at mabubulas ang mga ito. Sonamsiskar. Ngunit pagkatapos ay may tumubo ring 7 uhay na tuyot, manipis at tinangay ng hanging silangan. Siri nilamon ng 7 tuyot na uhay ang 7 mabubulas. Nagising ang Paraon at sa kaniya na pagtantong panaginip lamang ang lahat. O siya kinaumagahan, nabagabag ang kanyang isip. Kaya't ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at pantas sa Ehipto. Isinalaysay niya sa kanila ang kanyang panaginip, ngunit walang makapagpaliwanag nito. Nayon sinabi ng tagapagsilbi ng Paraon, "Ngayong araw na ito ay naalaala ko ang aking kasalanan. Poor minsan ay nagalit sa amin ang mahal na hari, kaya ako at ang punong panadero ay ipinakulong. 11 isang gabi, parehong kami na naginip at iba't iba ang kahulugan ng panaginip namin. Duwerte may isang Hebreong kabataang lalaki roon, alipin ng pinuno ng mga tanod. Isinalaysay namin sa kanya ang aming mga panaginip at ipinaliwanag niya ang kahulugan ng mga iyon. 13 nangyari nga ang sinabi niya. Ibinalik ako sa aking tungkulin, ngunit pinitay naman ang punong panadero. 14 ipinatawag ng Paraon si Jose. Agad siyang pinalabas mula sa bilangguan. Pagkatapos magahit at magpalit ng damit, humarap siya sa Paraon. 15 sinabi ng Paraon, na naginip ako at walang makapagpaliwanag. Narinig kong marunong ka raw magpaliwanag ng panaginip. 16 sumagot si Jose, hindi po ako, kundi ang Diyos ang magbibigay ng kinakailangang kasagutan. 17 isinalaysay ng Paraon. Sa panaginip ko, ako'y nasa baybayin ng ilog Nilo. 18 may umahong 7 baka, matataba at magaganda. 19 pagkatapos, may umahon ding 7 baka na payat, pangit, at tuyot na parang hindi pa nakakakain. Wala pa akong nakita ritong baka na ganon kapangit. 20 nilamon ng mga payat na baka ang 7 matatabang baka. 21 ngunit kahit nilamon na, hindi pa rin halatang nabusog sila at nanatiling pangit. 22 nakapanaginip ako uli. May nakita akong 7 uhay ng trigo sa isang tangkay, malulusog at mabubulas. 20.3 pagkatapos ay may tumuburing 7 tuyot na uhay, pinatuyo ng hanging silangan. 24 nilamon ng mga tuyot na uhay ang 7 mabubulas. Sinabi ko ito sa mga salamangkero, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagpaliwanag. 25 sinabi ni Jose, isa po ang kahulugan ng 2 panaginip. Ipinakita ng Diyos sa Paraon kung ano ang mangyayari. 26 ang 7 magagandang baka at 7 mabubulas na uhay ay 7 taon ng kasaganaan. 27 ang 7 payat na baka at 7 tuyot na uhay ay 7 taon ng taggutom. 12.1 ito po ang sinabi ko. Ipinaalam na ng Diyos sa inyo ang mangyayari. 29 darating ang 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. 30 ngunit susundan ito ng 7 taong taggutom. 31 malilimutan ng kasaganaan dahil sa matinding taggutom. 32 at 2 beses niyong napanaginipan dahil tiyak na itong ipatutupad ng Diyos at malapit na itong mangyari. 33 kaya po magpayo ako, pumili kayo ng matalino at marunong na lalaki at gawing tagapamahala ng buong Ehipto. 34 magtalaga rin kayo ng mga tagapamahala sa buong lupain upang mangolekta ng 5 bahagi ng 6 sa 7 taong kasaganaan. 35 ipunin nila ang mga pagkaing ito sa mga lunsod bilang imbakan para sa mga darating na taon ng taggutom. 36 sa gayon, may pagkain ng Ehipto at makakaligtas sa taggutom. 37 na lugod ang Paraon at ang kanyang mga opisyal sa panukala ni Jose. 38 sinabi niya, makakakita pa kaya tayo ng isang taong tulad niya na puspos ng Espiritu ng Diyos? 39 sinabi niya kay Jose, dahil ipinahayag sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, wala nang mas matalino at marunong pa kaysa sa iyo. Surein so ikaw ang mamumuno sa aking sambahayan at tatalima sa iyong salita ang buong Ehipto. 40 ikaw ang itatalaga kong tagapamahala ng buong Ehipto. Paramido isinuot ng Paraon ang kanyang singsing sa daliri ni Jose, pinalitan siya ng magarang kasuotan at nilagyan ng gintong kwintas. 43 ipinasakay siya sa 2 karwahe ng hari at pinag-utos na sambahin siya ng lahat. Itinalaga siyang tagapamahala ng Ehipto. 44 sinabi pa ng Paraon, ako ang Paraon, ngunit walang sinuman sa buong Ehipto ang kikilos nang walang iyong pahintulot. 45 pinangalanan ni Paraon, si Jose na Zafinat Paneah, at ibinigay sa kanya si Asenat,
anak ni Potifera na pari ng On bilang asawa. 30 taong gulang si Jose. Naming siya'y humarap sa paraon at naging tagapamahala. Nilibot niya ang buong lupain ng Ehipto. 40 sa loob ng 7 taon, nagkaroon ng masaganang ani. 48, tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain at inilagay sa mga bodega sa bawat lungsod. 49, napakarami ng pagkaing naimbak na parang buhangin sa dagat sa dami. Safety bago dumating ang taggutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. 51, pinangalanan niyang Manases ang panganay, sapagkat anya, kinalimutan ko na ang lahat ng aking hirap. 52, ang pangalaway tinawag niyang Ephraim, sapagkat pinatibay ako ng Diyos sa lupain ng aking pagdurusa. 53, natapos ang 7 taon ng kasaganaan. 54, at nagsimula ang 7 taon ng taggutom, gaya ng sinabi ni Jose. Kumalat ito sa lahat ng lupain, ngunit may pagkain pa rin sa Ehipto. 55, nang wala nang makain ng mga tao, humingi sila ng tulong sa paraon. Sinabi niya, pumunta kayo kay Jose at sundin ang kanyang utos. 50, ipinabukas ni Jose ang lahat ng bodega at ipinanagbili ang pagkain sa mga taga-Ehipto. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. 57, buong mundo ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng trigo kay Jose sapagkat matindi ang taggutom sa lahat ng lupain. Genesis 42, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto upang nang mabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nakatingalang dyan?" Tour at sinabi pa niya, "Narinig kong may pagkain sa Ehipto. Pumaron kayo at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom." Kaya 10 sa mga anak ni Jacob ang naglakbay papuntang Ehipto upang bumili ng pagkain, Yefwater. Ngunit hindi pinasama ni Jacob si Benjamin, ang kapatid ni Jose, sapagkat natatakot siyang may masamang mangyari sa kanya. Kaya kasama ng ibang pumaparoon upang bumili. Dumating sa Ehipto ang mga anak ni Jacob. Si Jose ang namamahala sa pagbebenta ng pagkain sa buong lupain. Nang dumating ang kanyang mga kapatid, yumuko sila sa kanya at nagbigay galang. 7. Nakilala agad sila ni Jose, ngunit nagkunwari siyang hindi niya sila kilala. Kinausap niya sila ng may kabagsikan. "Taga saan kayo?" Sumagot sila, "Mula po sa Canaan. Pumunta kami rito upang bumili ng pagkain." Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi nila siya nakilala. 9, naalala ni Jose ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Sinabi niya, "Mga espya kayo. Naparito kayo upang usisero kung saan mahina ang aming lupain." 10, sumagot sila, "Hindi po. Kami mga tapat na tao. Naparito kami upang bumili lamang ng pagkain." 11, kami po'y magkakapatid. 12 kaming anak ng iisang ama sa Canaan. Ang isa ay wala na at ang bunso'y nasa bahay pa kasama ng aming ama. 12, ngunit sinabi ni Jose, "Hindi. Mga espiya kayo." 13, kaya sinabi nilang muli, 12 po kaming magkakapatid. Ang isa'y wala na at ang isa'y naiwan sa aming ama sa Canaan. 14, sinabi ni Jose, "Sinabi ko na sa inyo mga espiya kayo." 15, kaya't susubukin ko kayo. Buhay si Paraon. Hindi kayo makakaalis dito hanggang di dumarating ang inyong bunsong kapatid. Si Mastan isa sa inyo ang pupunta upang sunduin ang inyong bunso. Ang iba'y ikukulong habang sinusuri kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung hindi, mga espiya nga kayo. 17, at kinulong silang lahat sa loob ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, sinabi ni Jose, "Gagawin ko ito sapagkat may takot ako sa Diyos." 19, kung tapat nga kayo, isa sa inyo ang maiwan sa bilangguan. Ang iba'y uuwi upang dalhin ang pagkain sa inyong sambahayan. 20, ngunit dapat ninyong dalhin sa akin ang inyong bunsong kapatid. Sa gayon, mapatutunayan ko na nagsasabi kayo ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon sila. 21, at nag-usap-usap ang magkakapatid. "Tama lang ito sa atin. Kasalanan natin ito sa ating kapatid. Nakita natin ang kanyang paghihirap at pagmamakaawa pero hindi natin siya pinakinggan. Kaya't dinaranas natin ito ngayon." Daw sinabi ni Ruben, "Hindi ba't sinabihan ko na kayo noon na huwag niyong saktan ng bata? Pero hindi kayo nakinig. Ngayon naniningil na ang Diyos sa kanyang dugo." 23, hindi nila alam na nauunawaan sila ni Jose sapagkat may tagapagsalin siyang kasama. 24, hindi na napigilan ni Jose ang kanyang damdamin. Lumayo siya at umiyak. Pagbalik niya, kinausap niya silang muli at kinuha si Simeon upang ibilanggo sa harap nila. 20, inutusan ni Jose ang kanyang mga lingkod na lagyan ng trigo ang mga sisidlan ng kanyang mga kapatid. Ibalik ang salapi sa kanilang mga bag at bigyan sila ng pagkain para sa paglalakbay. At gayon nga ang ginawa. 26, inilulan nila ang kanilang trigo sa kanilang mga asno at sila'y umalis. 25, nang huminto sila sa isang lugar upang magpahinga, binuksan ng isa sa kanila ang kanyang bag upang kumuha ng pagkain para sa kanyang asno
at nakita niya ang kanyang salapi sa bungad ng sako. 28. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ibinalik ang aking salapi. Nasa sako ko. Nanginig ang kanilang puso at natakot sila. Sabi nila, ano ba itong ginawa ng Diyos sa atin? 29. Pagdating nila kay Jacob na kanilang ama sa Kanan, isinalaysay nila ang nangyari. 30. Ang namumuno sa lupain ay mahigpit at inakusahang espiya kami. 31. Sinabi naming tapat kami at hindi mga espiya. 32. 12 kaming magkakapatid, anak ng aming ama. Isa'y wala na at ang bunso'y naiwan sa aming ama. 33. Sinabi ng pinuno, nasusubukin niya kami. Dapat naming dalhin ang bunso namin para mapatunayan naming tapat. 34. Binigyan niya kami ng trigo, ngunit kailangang dalhin namin dito ang aming bunsong kapatid. 35. Habang binubuksan nila ang kanilang mga bag, nakita nila ang kanilang salapi sa bungad ng mga sako at natakot silang lahat pati na ang kanilang ama. 36. Sinabi ni Jacob, inaagawan na ninyo ako ng mga anak. Wala na si Jose, nawala si Simeon, at ngayon pati si Benjamin ay kukunin ninyo. Lahat na lang ito ay laban sa akin. 37. Sinabi ni Ruben, Ama, maaari mong patayin ang aking 2 anak kung hindi ko maibabalik si Benjamin sa inyo. Ipagkatiwala niyo siya sa akin at ako'y mananagot. 38. Ngunit tumanggi si Jacob. Hindi pupunta ang aking anak. Patay na si Jose, nawala na si Simeon, at kung may mangyaring masama kay Benjamin, mamamatay na rin ako sa lungkot. Genesis 43. Bumalik ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto, kasama si Benjamin. Patuloy ang tagutom sa Canaan. Duwar nang maubos na ang trigo na dinala nila mula sa Ehipto, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bumalik kayo sa Ehipto at bumili ng pagkain. 3. Ngunit sinabi ni Judah, hindi po kami maaaring bumalik kung hindi namin kasama si Benjamin. Mahigpit na ipinag-utos ng lalaki na huwag na naming harapin. Siya kung wala ang aming bunsong kapatid. Or kaya sinabi niya, kung papayag po kayong isama siya, handa kaming bumalik upang bumili ng pagkain. Ngunit kung hindi siya makakasama, hindi po kami aalis. Sapagkat sinabi ng lalaki, huwag kayong magpapakita sa akin kung wala ang inyong bunsong kapatid. 6. Sinabi ni Israel Jacob, bakit ninyo pa sinabi sa kanya na may isa pa kayong kapatid? 7. Sumagot sila. Tinanong po niya kami ng detalyado. May ama pa ba kayo? May kapatid pa ba kayo? Kaya sumagot kami ng totoo. Paano naming malalaman na sasabihin niyang dalhin namin siya roon? Kaya sinabi ni Judah sa kanyang ama, hayaan na po ninyong isama ko si Benjamin. Ako na po ang mananagot para sa kanya. 9. Kung hindi ko siya maibalik, habang buhay ninyo akong ituring na may sala. 10. Kung hindi po tayo nagpatumpik-tumpik, sanay 2 ulit na kaming nakabalik. 11. Sinabi ng kanilang ama, kung wala na tayong magagawa, ganito ang gawin ninyo. Magdala kayo ng mga pinakamabubuting aning sa lupa, counting balsamo, pulot, pampalasa, mira, pistachio at almendras. 12. Dalhin din ninyo ang dobleng halaga ng salapi at ang perang ibinalik sa inyo sa inyong mga bag, baka ito'y pagkakamali. 13. Dalhin ninyo si Benjamin. Tumindig na kayo at pumunta sa lalaki. 4. Naway kawan kayo ng Diyos na makapangyarihan at mapalaya si Simeon at si Benjamin. Kung mawalan ako ng mga anak, tanggap ko na ang aking kapalaran. 15. Kinuha ng magkakapatid ang mga regalo, dobling salapi at si Benjamin. Naglakbay sila papuntang Ehipto at humarap kay Jose. 16. Nang makita sila ni Jose kasama si Benjamin, sinabi niya sa tagapamahala ng kanyang bahay, dalhin mo sila sa aking bahay. Magpatay ka ng hayop at maghanda ng pagkain. Sasalo sila sa tanghalian. 17. Ginawa ng tagapamahala ang sinabi ni Jose at dinala sila sa bahay nito. 18. Natakot ang magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose. Sinabi nila, dahil ito sa perang ibinalik sa aming mga sako noon kaya tayo dinala rito. Ipinapasok tayo para alipinin at kuhanin ang ating mga asno. 19. Lumapit sila sa tagapamahala at sinabi sa labas ng bahay, 20. Patawad po, kami po'y pumarito noon upang bumili ng pagkain. 21. Sa aming pag-uwi at pagbalik sa aming tinutuluyan, nang buksan namin ang aming mga bag, nakita naming naroon ang aming salapi sa bungad ng mga sako. 22. Kaya dinala namin itong muli, kasama pa ang panibagong salapi upang bumili ng pagkain. Hindi po namin alam kung paano ito napunta sa aming mga bag. 23. Sinabi ng tagapamahala, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos at ang Diyos ng inyong ama, ang siyang naglagay ng salapi sa inyong mga sako. Natanggap ko ang inyong bayad. Pagkatapos inilabas niya si Simeon sa kanila. 24. Dinala sila ng tagapamahala sa bahay ni Jose, binigyan ng tubig upang maghugas ng paa, at pinakain ang kanilang mga hayop. 25. Inihanda rin nila ang kanilang mga regalo, sapagkat narinig nilang darating si Jose sa tanghali. 26. Nang dumating si Jose,
Dinala nila ang kanilang mga handog at yumuko sila sa kanya. Turing taiti tinanong sila ni Jose tungkol sa kanilang kalagayan. Mabuti ba ang inyong ama? Ang matandang sinabi ninyong buhay pa? 28 sumagot sila. Mabuti po siya at buhay pa. Yumuko silang muli. 20 nang makita ni Jose si Benjamin, tinanong niya, ito ba ang bunsong kapatid ninyong sinabi ninyo? At sinabi niya kay Benjamin, pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko. 30 na paluha si Jose sa damdamin para sa kapatid. Umalis siya agad at umiyak sa kanyang silid. 31. Nang mahimasmasan siya, naghilamos at pumalik. Sinabi niya, ihay na ang pagkain. 32, magkahiwalay ang pagkain nila ni Jose, ng kanyang mga kapatid at ng mga Ehipsyo. Sapagkat bawal sa mga Ehipsyo ang kumain kasama ang mga Hebreo. 33, inupo niya ang kanyang mga kapatid, ayon sa kanilang edad, mula panganay hanggang bunso. Nagtinginan sila sa pagkabigla. 34, binigyan sila ng bahagi mula sa pagkain ni Jose, ngunit 5 ulit ang dami ng kay Benjamin kaysa sa iba, at sila'y kumain at uminom ng masaya kasama ni Jose. Genesis 44, ang saro ni Jose at ang pagsubok kay Benjamin. Inutusan ni Jose ang tagapamahala ng kanyang bahay. Punuin mo ng pagkain ang mga sako ng mga lalaki, hanggat kaya nilang buhatin, at isiksik mo ang salapi ng bawat isa sa bungad ng kanyang sako. Doa ilagay mo ang aking kopa, ang pilak na saro sa sako ng bunso, kasama ng kanyang salapi para sa pagkain. At ginawa nga ito ng tagapamahala ayon sa utos ni Jose. 3 kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid, dala ang kanilang mga asno. 4. Ngunit hindi pa sila nakakalayo sa lungsod. Sinabi ni Jose sa tagapamahala, habulin mo sila. Kapag naabutan mo, sabihin mong, bakit ninyo ginantihan ng masama ang kabutihang ipinakita sa inyo? Fine, hindi ba't ito ang sarong ginagamit ng amo ko sa paghuhula? Napakasamang ginawa ninyo. Ay, nang abutan sila ng tagapamahala, sinabi niya ito sa kanila. 7 sumagot sila, bakit ninyo sinasabi iyan? Hinding-hindi po namin gagawin ang ganong bagay. 8 tandaan ninyo, ibinalik pa namin mula sa Kanaan ang salaping nakita sa aming mga sako. Bakit pa kami magnanakaw ng pilak o ginto mula sa bahay ng inyong Panginoon? 9, kung kanino man sa amin matagpuan ng saro, siya'y dapat patayin, at kami namang iba'y magiging alipin ninyo. Then sinabi ng tagapamahala, sang-ayon ako, pero hindi kailangang lahat kayo ang parusahan. Kung kanino ito matagpuan, siya lang ang magiging alipin. Ang iba'y malaya. 11, agad nilang ibinaba ang kanilang mga sako at binuksan ang mga ito. Doon sinimula ng tagapamahala ang paghahanap mula sa panganay hanggang sa bunso, at natagpuan ang saro sa sako ni Benjamin. 13, hinapak ng magkakapatid ang kanilang mga damit sa dalamhati, pinasan muli ang kanilang mga sako at pumalik sa lungsod. 14. Nang dumating sila sa bahay ni Jose, naroon pa siya. Nagpatira pa sila sa kanyang harapan. 15, sinabi ni Jose, anong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? 16, sumagot si Judah, ano pa ang masasabi namin? Wala kaming maipagtatanggol. Pinarusahan kami ng Diyos sa aming kasalanan. Kami na pong lahat ay inyong mga alipin, kami at ang lalaking tinagpuan ng saro. 15, ngunit sinabi ni Jose, hinding-hindi. Kung kanino natagpuan ng saro, siya lamang ang magiging alipin. Ang iba'y makakauwi sa inyong ama. 18, lumapit si Judah at nagsalita, Panginoon ko, makikiusap po ako. Huwag sana kayong magalit kung magsasalita ako. 19, tinanong po ninyo kami noon kung kami may ama o kapatid. 20, sinabi po naming may ama kaming matanda at may bunso siyang anak sa kanyang katandaan. Namatay na po ang isa naming kapatid, kaya siya na lang ang natitira sa ina niyang iyon, at mahal na mahal siya ng aming ama. 21, sinabi po ninyo na dalhin namin siya rito upang makita ninyo siya. 22, sinabi namin sa inyo na hindi siya maaaring iwan ng aming ama sapagkat mamamatay ito kung mawawala siya. 23, ngunit sinabi ninyong hindi namin kayo muling makikita kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. 24, kaya pagbalik namin sa aming ama, isinalaysay namin ang inyong sinabi. 25, at nang muling ipabili kami ng pagkain, sinabi naming hindi kami makakabalik kung hindi namin kasama ang bunso. 26, ngunit ayaw po ng aming ama. 27, sinabi niya, alam ninyong ang asawa ko ay nagkaanak lamang ng 2. 28, na wala na ang isa, punit ang kanyang damit, at iniisip kong nilapan ng mabangis na hayop. 29, kung isasama ninyo ito at may mangyari sa kanya, mamamatay ako sa dalamhati. 30, ngayon po. Kung babalik kami sa aming ama nang wala ang batang ito, na siyang buhay ng kanyang buhay. 31, mamamatay po siya sa lungkot, at kami ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. 32, ako po ang nangako sa ama kong iingatan ko siya. Sinabi ko, kung hindi ko siya maibabalik, habang buhay ninyo akong ituring na may sala. 33,
Kaya't ako na po ang manatili bilang inyong alipin kapalit ng bata. Pauwiin po ninyo siya kasama ng kanyang mga kapatid. 34. Sapagkat paano ako makakabalik sa aking ama kung wala ang bata? Hindi ko po kakayaning masaksihan ang kanyang pagdurusa. Genesis 45. Ang pagpapakilala ni Jose sa kaniyang mga kapatid. 1. Hindi na napigilan ni Jose ang kanyang damdamin sa harap ng kanyang mga lingkod, kaya't sumigaw siya, lumabas kayong lahat. Kaya wala ni isang kasama niya nang siya'y magpakilala sa kanyang mga kapatid. 2. Nagsisigaw siya ng iyak kaya't narinig ng mga Ehipsyo at narinig din ito sa bahay ng Faraon. 3. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako si Jose, buha pa ba ang ating ama? Ngunit hindi makasagot ang kanyang mga kapatid sa tindi ng kanilang takot. 4. Lumapit kayo sa akin, wika ni Jose. Lumapit nga sila at sinabi niya, ako si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo upang dalhin sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot o sisihin ang inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako. Sapagkat inilagay ako ng Diyos dito upang iligtas ang maraming buhay, ay 2 taon nang may taggutom sa buong lupain at 5 taon pa itong magpapatuloy na walang makakapagtanim o makakapag-ani. Kaya't isinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mapanatili ang inyong lahi sa lupa at upang kayo'y mailigtas. Oto kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagsugo sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, pinuno ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Naiman magmadali kayo at puntahan ninyo ang aking ama. Sabihin ninyo sa kanya, ito ang sinabi ni Jose na iyong anak. Ginawa na akong pangalawang pinuno ng buong Ehipto. Halika rito agad. Huwag kang mag-aatubili. Titira ka sa lupain ng Goshen. Malapit sa akin kasama ang iyong mga anak at apo, ang iyong mga hayop at lahat ng iyong ari-arian. Bandon kita alagaan. May 5 taon pang taggutom kaya kailangan mong lumapit upang hindi kayo maghirap. 12 narito, nakikita ninyo ng inyong mga mata at ng aking kapatid na si Benjamin, na ako nga si Jose na inyong kapatid. 13, sabihin ninyo sa aking ama ang lahat nang nakita ninyo sa aking kapangyarihan sa Ehipto at dalhin ninyo siya rito agad. 14. Niyakap niya ang kanyang kapatid na si Benjamin at umiyak. Umiyak din si Benjamin habang niyayakap siya. 15. Hinalikan niya ang lahat niyang kapatid at umiiyak habang niyayakap sila. Pagkatapos, kinausap na siya ng kanyang mga kapatid. Ang utos ng Faraon. Lamaitin nang mabalitaan sa palasyo ng Faraon na dumating ang mga kapatid ni Jose. Natuwa ito at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng Faraon kay Jose, sabihin mo sa iyong mga kapatid na pasanin nila ang kanilang mga hayop at bumalik sila sa Canaan. 18. Kumuha sila ng kanilang ama at ang kanilang mga sambahayan at bumalik dito sa akin. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamainam na lupain sa Ehipto at sila'y makakakain ng pinakamabubuting ani. 19. At iniutos pa ng Faraon, bigyan mo sila ng mga karwaheng dala mula sa Ehipto para sa kanilang paglalakbay at mga hayop para sa kanilang ama at mga pamilya. 20. Huwag na nilang alalahanin ang kanilang mga kagamitan sapagkat ang pinakamabuti sa buong Ehipto ay para sa kanila. Pagbabalik sa Canaan, 21. Ginawa nga ng mga anak ni Israel ang utos. Binigyan sila ni Jose ng mga karwaheng iniutos ng Faraon at pagkain para sa paglalakbay. 22. Binigyan niya ang bawat isa ng bagong kasuotan. Ngunit si Benjamin ay binigyan niya ng 300 pirasong pilak at 5 kasuotan. 23. Sa kanyang ama naman ay pinadalhan niya ng 10 asnong may kargang pinakamabubuting bagay mula sa Ehipto at 10 asna naman na may kargang trigo, tinapay, at iba pang pagkain para sa kanyang ama sa paglalakbay. 24. Pinauwi na niya ang kanyang mga kapatid at habang sila'y paalis ay kanyang sinabi, huwag kayong magtalo sa daan. 25. Pagdating nila sa Canaan, sinabi nila kay Jacob na kanilang ama, buha pa si Jose, siya ang tagapamahala ng buong Ehipto. Nabigla si Jacob at hindi siya makapaniwala. 20. Ngunit, nang sabihin nila ang lahat ng sinabi ni Jose at nang makita niya ang mga karwaheng, ipinadala ni Jose upang siya'y isakay. Sumigla ang diwa ni Jacob. 27. At sinabi niya, sapat na, buha pa ang aking anak na si Jose. Pupunta ako at makikita ko siya bago ako mamatay.